Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB & Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the President in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. The Commission will begin its work immediately. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. First question po from Sam Medinilla, Business Mirror.
Good afternoon, ma'am. Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dizon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Last na lang po. Will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other public works while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging pagsusuri at evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po. Second question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Yusek, meron po bang timeline na isinet para matapos yung investigation ng Independent Commission since merong clamor talaga ang public na mapapanagot agad yung mga sangkot dito? Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Okay po, next question. Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili ni President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? Katulad nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Follow up lang, Yusek. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Paano kaya ito, sabihin natin, makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor, knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan. Pero pinili po naman po siya bilang special advisor po para po sa ICI. Okay po, last question po. Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nabanggit po, iniugnay po ni Senador Ping Lacson, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sa isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito ho ba'y alam na ho ng Pangulo at ano hong reaksyon dito ng Presidente po? May reaction ho ba yung Malacanang dito? Opo, nalaman na po ito dahil nga po ito yung na-report na rin po ni Secretary Vince Dizon. At sinabi po natin kanina, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, lahat po na dapat imbestigahan ay iimbestigahan. Thank you po. Okay po, last question na po from Jean Mangalus, Philippine Star. Good afternoon. How does the palace respond to the growing public unrest and protest, especially the large one coming on September 21? Is the ICI enough to restore public trust? Okay. First of all, the President will always respect this freedom of expression. So kung ano man po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Ang dasal lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay wag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. So yan po ay sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga hinaing ng ating taong bayan dahil ito naman po ay laban sa korupsyon. Sabi po ni Presidente, wala pong politician na involved doon sa... Mike. Quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. May we
clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron rin po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission at malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taong bayan. Thank you po, Malacanang Press Corps. Follow up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am, ma'am, bakit po si Mayor Magalong po ang napiling mag-investiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-imbestiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katulad ng sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, dun po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Okay. Mag-iimbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po, Okay. Malacanang Okay. Press Corps. Okay, salamat. Oo, meron sa Valenzuela. Okay na po, ayan. So, magandang araw. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Happy birthday to you. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, maraming salamat at magandang araw. Malacanang Press Corps, magandang araw sa ating lahat.